Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 58, ang malakas na sigaw. Nakita ko ang mga anghel na nagmamadaling magparot-par ito sa langit, bumababa sa lupa, at muling umakyat sa langit, naghahanda para sa katuparan ng ilang mahalagang pangyayari. Pagkatapos ay nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na inutusang bumaba sa lupa, upang pagsamahin ang kanyang tinig sa ikatlong anghel, at bigyan ng kapangyarihan at puwersa ang kanyang mensahe. Ang dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ay ibinigay sa anghel, at sa kanyang pagbaba, ang lupa ay pinaliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Ang liwanag na sumasalamin sa anghel na ito ay tumagos sa lahat ng dako, habang siya ay sumigaw ng malakas, na may malakas na tinig, ang dakilang Babilonya ay bumagsak, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat masamang espiritu, at kulungan ng bawat marumi at kasuklam-suklam na ibon. Apokalipsis Kapitulo 18 Versikulo 2. Ang mensahe ng pagbagsak ng Babylon, tulad ng ibinigay ng pangalawang anghel, ay inulit, kasama ang karagdagang pagbanggit ng mga katiwalian na pumapasok sa mga simbahan mula noong 1844. Ang gawain ng anghel na ito ay dumating sa tamang panahon upang sumali sa huling dakilang gawa ng mensahe ng ikatlong anghel habang ito ay umuusad sa isang malakas na sigaw. At ang mga tao ng Diyos sa gayon ay handa na tumayo sa oras ng tukso, na malapit na nilang matugunan. Nakita ko ang isang malaking liwanag na damapo sa kanila, at sila ay nagkaisa na walang takot na ipahayag ang mensahe ng ikatlong anghel. Ang mga anghel ay ipinadala upang tulungan ang makapangyarihang anghel mula sa langit, at narinig ko ang mga tinig na tila umaalingaw-ngaw sa lahat ng dako, lumabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong makibahagi sa kanyang mga kasalanan, at huwag kayong tumanggap ng kanyang mga salot. Sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay umabot sa langit, at nalaala ng Diyos ang kanyang mga kasamaan. Apokalipsis Kapitulo 18 Versikulo 4-5. Ang mensaheng ito ay tila isang karagdagan sa ikatlong mensahe, nakaakibat nito habang ang sigaw ng hating gabi ay sumama sa mensahe ng ikalawang anghel noong 1844. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay napasa mga matyaga, naghihintay na mga banal, at walang takot nilang ibinigay ang huling solemn na nababala, ipinapahayag ang pagbagsak ng Babilonya at nananawagan sa bayan ng Diyos na lumabas sa kanya, upang makatakas sila sa kanyang nakakatakot na kapahamakan. Ang liwanag na ibinunyag sa mga naghihintay ay tumagos sa lahat ng dako, at ang mga nasa mga simbahan na may anumang liwanag, na hindi nakarinig at tumanggi sa tatlong mensahe, ay sumunod sa tawag at umalis sa mga nahulog na simbahan. Marami ang umabot sa mga taon ng pananagutan mula nang maibigay ang mga mensaheng ito, at ang liwanag ay suminag sa kanila, at sila ay nagkaroon ng pribilehiyong pumili ng buhay o kamatayan. Ang ilan ay pinili ang buhay at nanindigan kasama ng mga naghahanap sa kanilang Panginoon at sumusunod sa lahat ng kanyang mga utos. Ang ikatlong mensahe ay gawin ang gawain nito, ang lahat ay susubukon dito, at ang mga mahahalaga ay tatawagan mula sa mga relihiyosong katawan. Isang mapanghikayat na kapangyarihan ang nagpakilos sa tapat, habang ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay nagdulot ng takot at pagpigil sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na hindi naniniwala kung kaya't hindi sila ng ahas, niwala silang kapangyarihan na hadlangan ang mga nakadama ng gawain ng Espiritu ng Diyos sa kanila. Ang huling tawag ay dinala maging sa mga mahihirap na alipin, at ang mga banal sa kanila ay ibinuhos ang kanilang mga awit ng masayang kagalakan sa pag-asam ng kanilang masayang pagpapalaya. Pansinin, na magkakaroon ng pagkaalipin sa panahon ng ikalawang pagdating ay nilinaw ni Propeta Juan sa Apokalipsis Kapitulo 6 Versikulo 15-16, sa kanyang malinaw na paglalarawan ng bawat alipin, at bawat taong malaya, na nananawagan para sa mga bundok, at mga bato, na bumagsak sa kanila at itago ang mga ito, mula sa mukha niya na nakaupo sa trono, mga compiler. Hindi sila napigilan ng kanilang mga amo, takot at pagtataka ang nagpatahimik sa kanila. Ang makapangyarihang mga himala ay ginawa, ang mga may sakit ay pinagaling, at ang mga tanda at mga kababalaghan ay sumunod sa mga mananampalataya. Ang Diyos ay nasa gawain, at bawat banal, walang takot sa mga kahihinatnan, ay sumunod sa paniniwala ng kanyang sariling budi at nakiisa sa mga taong sumusunod sa lahat ng kautusan ng Diyos, at nang may kapangyarihan ay ipinarinig nila sa ibang bansa ang ikatlong mensahe. Nakita ko na ang mensaheng ito ay magsasara ng may kapangyarihan at lakas na higit sa sigaw ng hating gabi.
Ang mga lingkod ng Diyos, na pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa kaitaasan, na nagliliwanag ang kanilang mga mukha, at nagniningning sa banal na pagtatalaga, ay humayo upang ipahayag ang mensahe mula sa langit. Ang mga kaluluwa na nakakalat sa lahat ng mga relihiyosong katawan ay tumugon sa tawag, at ang mga mahal ay nagmamadaling lumabas sa mga napapahamak na simbahan, habang si Lot ay nagmamadaling lumabas sa Sodoma bago ang kanyang pagkawasak. Ang bayan ng Diyos ay pinalakas ng napakagandang kaluwalhatian na napasa kanila sa masaganang kasaganaan at inihanda sila upang matiis ang oras ng tukso. Narinig ko saan man ang napakaraming tinig na nagsasabi, narito ang pagtitiis ng mga banal. Narito silang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at ng pananampalataya kay Jesus. Apokalipsis Kapitulo 14 Versikulo 12. Dito nagtatapos ang Kabanata 58. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.